tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Ganito na lamang ba tayo lagi? Anong ganito na lang tayo lagi? Anong ibig mong sabihin? Yung ganito, panood-nood ng sine, palagad-lagad lang sa park. Paupo-upo. Nakakaboring na eh. Ayaw mo nun? Relax tayo. Walang iniisip, walang problema. Na-enjoy natin ang buhay. Nakakasawa na rin kasi. Anong gusto mong gawin natin? Gusto ko na kasing magbago naman ng linggo-linggo nating ginagawa. Bukod sa ganito. Diretsahin mo nga ako. Ano bang pinupunto mo, ha? Para kasing walang patutunguhan itong relasyon nating dalawa. Ha? Tingnan mo ha, magkasintahan nga tayo pero hindi pa natin nasusubukan yung ginagawa ng magnobyo. Ayan ka naman eh. Ayoko nga. Bakit? Magnobyo naman tayo ah. Papaano kung nakuha mo na ang gusto mo? Iwanan mo na ako. Pakakasalan naman kita eh. Matagal na nga kitang niyaya niya pero ayaw mo naman. Natatakot kasi ako. Baka ayaw ng itay. Ano naman kasi masama? Binata naman ako, dalaga ka. Natural lang siguro na gawin natin dahil magkarelasyon tayong dalawa. Ayoko nga. Nag-aaral pa kasi ako eh. Bakit ka pa nag-aaral eh? Mag-aasawa naman tayo. Ano? Ang ibig mong sabihin? Sa bahay lamang ako. Hindi na ako magtatrabaho, ganon. Oo naman. Bakit ka pa magtatrabaho? Ako lang bahala sa'yo. At sa mga anak natin kung sakali. Ako ang maghahanap buhay. Ano? Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Ay, nako. Dumating na pala ang binata ni anak ni Toriang, no? Anak ni Toriang, sabi mo? Sino sa kanyang mga anak? Si Bete, na dating kasama ni Itang, na nagtitinda ng tinapa. Abay, marami na raw pera ngayon. Maraming pera. Oh, hindi ba? Tignan mo nga. Nakakapagpatayo na siya ng malaking bahay at mag-aarap pa. Hindi naman kalakihan ang sinasahod ng Betty na yun sa Saudi. O ngayon, kung hindi kalakihan ang sahod niya sa Saudi, ibig mong sabihin mamalitin mo yung tao dahil hindi kalakihan ang sinasahod niya? Anong minamalit na sinasabi mo? Mas mataas pa nga yatang kinikita niya kaysa sa sahod ko sa construction eh. Alam mo naman pala Tapos kung makapagsalita ka, akala mo kung malaki na ang kinikita mo. Ang sabihin mo, mas malaki lang ng konting sinasahod niya sa Saudi dahil OFW lamang siya. Pero tingnan mo ka, nakapagpatayo siya ng bahay. Kaya nga, mas lalong dapat lang na si Bite ang mapapangasawa ng anak mo dahil marami itong pera. Ang sabihin mo, kaya nakapagpatayo na ito ng malaking magarang bahay, ha? Dahil nagpapautang ito na malaki ang interes. Ang sabihin mo, naiinggit ka lamang sa kanya dahil nakapagpagawa na ito ng bahay samantalang ikaw ay hindi pa dahil nagtitinda ka lamang ng tinapa.
Anak, mag-aral kang mabuti dahil yan lamang ang tanging may papamana namin sa'yo at ang inay mo. Opo, itay, huwag kayong mag-alala. Siya nga pala, malapit na ho ang graduation ko. Hindi magtatagal, makakapagtrabaho na po ako. Umaasa ako na tutulong ka sa akin para makapagpatuloy sa pag-aaral itong kapatid mo. Oo naman, itay. Kahit hindi niyo sabihin sa akin, yan talaga ang gagawin ko. Dahil ang gusto ko, hindi lamang ako ang makaahon, pati ang mga kapatid ko. Tama ka. Dahil kayo na mismo ang makapagpapatunay na talagang mahirap ang buhay natin mulat sa pool. Oo nga po, itay eh. Lalait-laitin lang tayo ng mayayaman kapag mahirap ang buhay natin. Kaya nga, naranasan ko na ang lahat ng klaseng pamumuhay. Lalo na yung nilalait-lait ka dahil lamang isa kang mahirap. Bakit ganun, itay, ano? Bakit napakadali para sa isang mayaman ang laitin ang mga mahihirap, hamakin ang mahirap na tao? Pare-pareho lang naman tayo sa paningin ng Diyos, di ba? Kasi anak, meron silang yung pinagmamalaki dahil mayaman sila. Na kahit anong maibigan nilang bilhin o gawin ay magagawa nila. Kaya siguro, ganyan ang ugali ng mga may kaya sa buhay. Mahilig manglait sa tulad nating mga mahihirap. Ano naman ho ang connection nun kung may kaya ka sa buhay? Dahil lamang ba sa may kaya sila sa buhay, wala na tayong karapatan na mabuhay? Ha, itay? Alam mo, anak, Dahil isang mahirap lamang tayo. sa mundong itong ginagalawan natin ngayon, karamihan pera ang naghahari. Hindi ka makakaasa sa mga katulad natin kung mahirap ang buhay mo. Pero hindi ka dapat mawala ng pag-asa, anak, dahil sa mga panlalait sa'yo. Habang may buhay, may pag-asa, ika nga. Rubel! Rubel! O bakit ba ang aga-aga ang ingay-ingay mo? Maaga pa ba ito? Abay, mag-alas 10 na ng umaga Natutulog pa rin ang anak mo? Paano hindi matutulog yon? Hanggang sa mga oras na ito napuyat nga. Napupuyat sa walang katuturan. Anong walang katuturan ang pinagsasabi mo dyan? Nagtatrabaho yung anak mo sa gabi, kaya ganyan. Nako, trabaho ba yung pakanta-kanta lang? Oo naman. Kumikita ang anak mo, di nagtatrabaho siya. Ganyan na lamang balagi ang magiging buhay niya? Ang kumanta sa isang bar? Paano kung magsara ang bar na yon? Saan siya pupulutin, aber? Kaya anong gusto mo? Umalis siya sa bar at maging tambay, ganon ba? Ang ibig kong sabihin ay dumiskarte naman siya ng ibang pagkakakitaan. Para mawala man ang bar na yon, ay hindi siya maiwang nakanganga. Babaeng ito. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin, ha? Hindi mo ba natutumbok ang ibig kong sabihin? Ibig kong sabihin, ligawan niya si Bete na balikbayan na anak ni Toriang. Baka sakaling magustuhan siya at mahangon naman siya sa hirap. O inay, tangali na. Andito pa rin kayo sa bahay. Hindi ba kayo magtitinda ng tinapa? Ikaw nga lang tong hinihintay kong gumising Ho? Inihintay niyo akong gumising?
Bakit ba, inay? Eh, sige na. Magbihis ka. Dali. Ano? Hindi pa nga ako nakakakain eh. Ano bang ulam natin? Oh, sige, sige. Kumain ka na at maligo ka na para masamahan mo ako. Ho? Sasamahan ko ho kayo? Eh saan? Eh, magtitinda tayo ng tinapa. Ano? Pagtitindin niyo ako ng tinapa eh, may trabaho naman ako, inay. Eh, kunwari lang yun. Para makapunta ka sa bahay ni na Betty. Betty? Sinong Betty? Eh, si Betty. Nakalimutan mo na ba? Siya yung dati mong kaklase nung high school. Eh, kaya sumama ka na sa akin para makapagtinda ka rin ng tinapa at nang magkita kayo ni Betty. Anak, may mga kamag-anak tayong nasa sala. Ano naman? Kung may mga kamag-anak tayo na nasa sala. Ang ibig kong sabihin, lumabas ka. Ang alam ko, kaya sila naririto ay para humingi ng pasalubong. Anak, ano man ang kanilang dahilan, lumabas ka naman. Kararating mo lang, kaya gusto ka nilang makita. Gusto agad makita? O pera ko ang gusto nilang makita? Hindi naman lahat pera ang gusto. Mayroon naman siguro silang ibang gusto. Kaya kahit papaano, sige na, para makita ka nila kahit sandali lang. Hindi naman sila hihingi ng pera sa iyo. Sige na anak, puntahan mo na sila. Yun na nga eh. Hirap na hirap ako sa katatrabaho sa ibang bansa para magkapera. Tapos ipapamigay ko lang. Magtrabaho naman sila para magkapera sila at hindi yung umaasa na lamang sila sa iba. Betty! Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang... Paano mo ipapakilala tong anak mo? May trabaho ba tong anak mo? Eh, ngayon nga, bakit may trabaho ba yung anak mo? Eh, mamayang gabi pa naman ang trabaho niya ah. Bakit? Hindi na ba kailangang matulog ang anak mo? Magdamag nga siyang kumakanta. Eh, bakit ba? Pinapakialaman mo ako, ha? Ang akin lang, ha? Huwag mong pilitin yung anak mo kung ayaw niya. Ayaw man niya o hindi. Kailangang sumunod siya sa akin. Kung gusto niyang magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Magandang kinabukasan ba yung gusto mong ipagawa sa kanya? Pinipilit mo siya sa isang bagay na ayaw niya? Eh, bakit? Sinabi na ba sa'yo na ayaw niya? Eh, matandang ito. Inaakusahan mo akong namimilit eh. Eh, Romel! Romel! Ano ba? Personal na buhay yan ng anak mo, kaya huwag mo siyang pakialaman. Para na rin sa kanya tong ginagawa ko. Kaya dapat siyang sumunod sa ipapagawa ko sa kanya. Anong ipapagawa mo sa kanya? Naliligawan niya si Betty. Yon ang gusto ko. Sa papaanong paraan at para magkalapit ang dalawa? Kaya nga sasamahan niya ako na magtitinda ng tinapa. Oh, Ikaw lang kilalang nagtitinda ng tinapa. Ako. Hindi dahil construction worker ako. Oh, ayan. Luto na ang ulam. Sigurado, gaganahan mamayang kakain si Romel. Anak, nakaluto ka na ba?
Opo, itay. Nagugutom na ako. Kung nagugutom na po kayo, mauna na kayong kumain. Mamaya na lang ako. Baka, teka muna. Hindi ba't kapag ganitong day off mo, pumupunta ng tanghali si Romel dito? Baka dito mananghalian yun. Oh, bakit wala pa rin siya hanggang ngayon? Baka nasarapan ng tulog yun, itay. Hindi naman kasi siya ginigising ng inay niya Teka. Sa bagay, mahirap nga talagang mapuyat, ano? Kailangang makatulog ka ng gusto sa araw para kahit papalo man siguro mabawi mo yung nawalang lakas mo. Dahil hindi ka nakatulog. Itay, mauna na kayong kumain. Kung nagugutom na kayo, dahil hihintayin ko pa si Romel. Inay! Inay! Ang anak ko, nagsisigaw. Mapuntahan nga. Bakit anak? Anong nangyari? Bakit tinatawag mo ako? Inay, ano itong mga ito, ha? Ano ang mga ito na nasa loob nitong kwarto ko? Anak, anong nangyari sa'yo? Nauntog ka ba at bigla-bigla kang nakalimot? Hindi mo ba nakikilala? Damit namin ng kapatid mo yan. Alam kong mga damit nyo yan, siyempre. Ako pa nga ang bumili ng mga yan eh. Alam mo naman pala bakit mo tinatanong kung ano ang mga yan? Ang ibig ko lang sabihin, bakit ninyo isinabit ang mga yan dyan sa may sabitan ng kortina ng bintana? Ay nako, yan lamang pala ang sinisigaw mo. Akala ko kung ano na ang nangyari Ang sa'yo. tanong ko, ang sagutin ninyo, inay. Bakit ninyo isinabit sa may sabitan ng kortina ng bintana ang mga damit ko? Kasi nga wala ka kakanina. At ako na may pumunta ng palengke. Medyo dumilim ang kapaligiran kaya naisip kong uulan. Kaya kinuha ko yan ang mga sampayan. Bakit dito ninyo isinampay sa may sabitan ng kortina ng bintana? Saan mo gusto kong isabit ang mga yan? Sa may aparador? Ay naku anak, mangangamoy. Alam niyo na naman pala na mangangamoy eh. Bakit nga ninyo ipinasok dito sa kwarto ko? Anak, alam mo naman siguro ang panahon ngayon. Maya't maya ay umuulan. Alam mo naman, okupado na yung sampayan sa gilid ng bahay. Di doon sana lamang ninyo isinampay ang mga damit ninyo ng kapatid ko. Isasama ko sa mga damit sa labas. Bagong laba ang mga yon. Tuyo ang mga yan. Hindi nga lang tuyong-tuyo. Kaya nilagay ko na sa kwarto mo. Dahil nga, okupado na rin ang kwarto namin ng itay mo at ng kwarto ng kapatid mo. Basta alisin ninyo ang mga yan. Dahil ayoko nang amoy sinampay ang kwarto ko. Ayoko! Dahil mabaho! Betty! Ano? Pagtitinday niyo ako ng tinapa? Yan naman, ayoko. Bakit? Ikinakahiya mo ba ang pagtitinda ng tinapa? Ay baka nakakalimutan mo na dahil sa pagtitinda ko ng tinapa ay napalaki ko kayo. Laki ito. Arte-arte. Bakit kasi pagtitinday niyo ako ng tinapa may trabaho naman ako. Malaki naman yung kinikita ko Sa katunayan nga ako, naabutan ko pa kayo. Pinagmamalaki mo ba yan? Barya-barya na iniambot mo sa akin? Hindi naman sa gano'n, Inay. Pero bakit kailangan pa yung pagtinday niyo ako ng tinapa? Paano kung makakatulong yan Mapupuyat ako.
Eh, ngayong araw lang naman para makilala mo si Betty. Nay, para makilala ko lang si Betty. At sino namang Betty na yung sinasabi ninyo? Eh, kilala mo siya, anak. Dahil magkaklase kayo nung high school pa kayo. Ho? Si Betty na super arte? Oo, siya nga, anak. Nagbalik-bayan na nga siya sinasabi ko na sa'yo. Ano naman ngayon kung nagbalik-bayan siya, inay? Eh, marami siyang pera. Kung mapapangasawa mo siya, magiging iyo na rin ang ipinagawa niyang malaking bahay at mag-ara. Magkakaroon ka rin ng maraming pera, kaya ligawan mo siya. Nag-iisa ka. Ligawan nga kaya ni Romel si Betty? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang kadugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatanda